Nasa unang buwan pa lang naman tayo ng taon na 'to, kaya we can still greet each other, Happy New Year. Dahil, ah, kagaya nga nung mga nabanggit natin, marami tayong mga sinasaalang-alang kapagka nagpapalit yung taon. And as a church, tayo din, we are taking our direction from our Lord. As much as possible, we don't want to err in our judgment, in our decision. And we are motivating each other para we will feel that we are a church indeed by the Lord Jesus Christ. That this is not just an occasion of get together every Sunday, and we believe that the cause of Christ is more than our causes. Mas matayog ang kanyang layunin, ang kanyang hangarin, at ang kalooban ng Diyos sa bawat nangyayari na pinapahintulot niya in His kind providence. Kaya ngayong umaga, babalikan lang natin yung ating pag-aaral sa aklat ng Pilipos. Okay? Siguro mga naka-apat na yata tayong sermon dyan. Kaya lang, hindi tayo nagsimula doon sa typical na pagsisimula kapag ka nagtuturo yung mga pastor, lalo na, ng mga series. So sa atin, para tayo nanood ng pelikula, nagsimula muna tayo sa medyo padulo na. Okay? Pero ngayon, dahil simula ng taon, sisimulan ko to sa simula. Okay? So, okay. So, sa simula tayo. Now, bigyan ko ng konting background itong sulat ni Pablo sa Pilipos. Sinulat niya ito, nakakulong siya. Okay? Kasama ito ng mga sinulat ni Pablo, kagaya ng Epeso, yung Colossians, yung Philemon, I think, yung kay Timothy, babada, nakakulong din siya noon. Yung second Timothy. So, si Pablo, hindi maganda ang kondisyon nung sinulat niya, yung mga liham na yun. Pero, grabe ang pakinabang nito sa atin. Grabe ang mga doktrina na itinindig ni Pablo doon sa mga sinulatan niyang iglesia, na hanggang sa panahon natin ngayon ay nagpapatibay sa atin sa pananampalataya. Dahil yung mga matinding doktrina na talagang magpapatatag sa atin, sa ating paglalakbay tungo sa Celestial City, ay siniguro ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Naging kasangkapan siya, at alam natin na this is part of the New Testament. Most of the part of the New Testament are the epistles of Paul. Pero alam nyo ba, mga kapatid, itong Pilipos, I think yung masasabi natin dito sa mga sulat ni Pablo sa iba niyang mga sinulatan ng iglesia, yung Roman siguro, masasabi natin, that may be the deepest in doctrine. Yung sulat ni Pablo doon sa Romans. Yung Epeso naman, that's the most profound. Yung grabe yung kadakilaan ni Hesukristo at ng kanyang ginawa at ng plano ng Diyos magmula pa sa walang hanggan. Pero itong Philippians, ito yung very personal letter ni Pablo. Very sweet, very joyful ang kanyang tono. Sino ba naman na magsasabi na ang nakakulong, ang namumutawi sa bibig ay kagalakan. So, kaya makikita natin that
The letter is not filled with bitterness, it is filled with joy. And that tells us something, mga kapatid. Joy does not come from perfect circumstances, but joy comes indeed from the Lord Jesus Christ. Now, ano pa ba pwede kong sabihin dito sa introduction natin? Now, isa pa sa observation, itong sulat ni Pablo sa Pilipos, yung tono niya ay iba doon sa mga tono niya sa ibang sulat. Dahil nga yun, itong iglesia na to, malapit talaga sa puso ni Pablo. Napakalapit. Dahil kasi, alam niyo ba kung bakit? Dito pinagtibay ni Pablo yung concept ng partnership sa gospel. Ang tawag niya dito sa mga taga-Pilipos, magmula noong una hanggang sa ngayon, yun ang sabi niya, you are my partner in the gospel. Tinanong ni Pastor Joseph, Brad, nasa na ang ituturo mo? Ano ba ang title? So, yun ang naisip ko. Serving partnership in the life of grace. So, meron akong nasa isip na gustong tema para sa atin. Kaya yun ang pinili kong titulo. Kaya lang, mahirap sa akin, pag nagkaroon na ako ng titulo, doon na nagsisimula kung paano kong i-interpret yung scripture. Pero alam ko, medyo mali yun, no? Dahil, pero nagbasa ako siyempre. Hindi naman malayo yung titulo ng aking ibabahagi sa inyo. Doon sa talagang overall trust noong buong sulat. Kaya I hope that God would still bless this message. Now mga kapatid, tayo humingi muna ng tulong sa Panginoon bago tayo magsimula ng tuluyan. Aming Panginoon, marami pong salamat sa iyo sapagkat mahal mo ang iglesia, kung kaya nga binili mo ito ng iyong mahal na dugo. Hindi mo kailangan ng sino man sa amin. Wala kang pangailangan sa iyong sarili sapagkat ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay at ang lahat nga ng bagay ay nagsasama-samang lahat umaasa sa iyo para sa kanilang existence, sa kanilang pagpapatuloy. And more so kami, dahil hindi kami mga taong akma sa inaasahan sa amin sapagkat dahil sa kasalanan nung kami nalaglag dito ay yung wangis ng pagkakalikha sa amin base sa wangis mo ay nadungisan. Ngunit salamat sa pagsalba mo mismo sa amin. At hindi mo kami hinayaan sa ganitong kalagayan sa pamamagitan ng iyong anak. At yung pag-ibig sa mga makasalanang tulad namin ay pinadala mo siya. At isinagawa ang lahat ng aming mga kailangang sanang gawin at aming mga pananagutan sa iyo. Ngunit si Kristo ang lahat ng gumawa nito para sa amin. Hanggang sa punto na siya ay namatay. At buti na lang, Panginoon, ay talagang sa kapangyarihan mo ay binaang mo siyang muli. Siya ngayon ay nasa iyong, sa kanan ng iyong trono, namamahala sa lahat. Kaya alam namin na ang bawat ginagawa ng iglesia ay may kabuluhan dahil ang nagbigay ng kahulugan dito ay ikaw mismo sa pamamagitan ng iyong anak at sa kanyang ginawa. Kaya sana sa sa umagang ito ay pagpalain mo ang aming pag-aaral ng iyong salita para sa kaluwalhatian mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Turn your Bibles to Philippians chapter 1, verses 1 to 2. So yun lang muna yung ating ini-intensyon na pag-aralan sa umagang ito. Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus who are at Philippi, with the overseers and deacons, grace to you
and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So sa aking Biblia, ang sa tawag doon sa dalawang talata na yun ay greetings. Ganyan talaga magsulat yung mga ancient writers. Pero si Pablo ay nilagyan ito ng bagong ingredient na Christian. Okay? At dito, kadalasan, pagka nagbabasa tayo ng Biblia, nilalaktawan na din nga natin yun. Hindi naman natin masyadong inintindi di ba, yung unang-una. Alam na namin si Pablo kasama si Timothy ang nagsulat. So wala na tayong parang wala tayong masyadong matututuan, pero tayo nagkakamali. Actually, alam niyo, si Pablo, pagka nagsulat siya, sa greetings pa lang, binibigay niya na agad yung tono ng gusto niyang sabihin doon sa mga susulatan niya. At meron ng miniature presentation of his intention even in his introductory remarks or salutation or greeting. Kaya yun ang kaibahan na ni Pablo sa lahat ng mga, lalo na sa mga unbelieving ancient writers. Now, sabi natin, mahalaga yung servant partnership sa iglesia sa pamumuhay natin sa biyaya. Di ba? At syempre, ang pinakamahalaga doon ay yung biyaya ng Diyos sa atin. Kung wala yon, there would be no partnership at all. Because grace is the one that changes people. It is grace even that builds a church. Grace builds a community. And grace forms partnerships for the gospel. Now si Pablo, makikita natin dyan, sabi niya, Paul and Timothy, sa mga ibang sulat ni Pablo, Paul, an apostle of Jesus Christ. Pero dito hindi. Hindi niya idinuktong sa kanyang pagbati para sa pagkakakilanlan sa kanya na siya'y apostol, may otoridad siya. But in other epistles, he did that. Pero dito, hindi. Actually, yung pagpapakilala niya, being the sender of the letter, ay, sabi niya dyan, they are both servants of Christ Jesus. Paul and Timothy, servants of Christ Jesus. Now, sa original, ang ibig sabihin ng servant ay slave o alipin. Alipin ni Jesucristo. Now, ganyan ba ang tingin ninyo sa inyong sarili nung kayo naging Kristiyano? Ganyan ba ang pag-assess natin sa sarili natin? That we relinquished our will for the will of our master. That is what is meant by being a slave. So dito, si Pablo, ayun ang tinindig niyang una dito sa greetings niya. Na sila ay hindi sila nag-uutos, hindi siya nagbibigay ng mga ihahabilin niya dahil siya ay dapat nilang pakinggan dahil siya yung piniling apostol. Siya yung may otoridad sa mga iglesia. Pero dahil nga ang nais ni Pablo dito bukod sa pasalamatan nitong iglesia na to dahil sa kanilang partnership kay Paul for the gospel, ay talagang nais niya silang himukin na kahit siya na apostol ni Jesucristo ay kapwa nila alipin na naglilingkod sa nag-iisang Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya isipin natin mga kapatid,
Kapag ka tayo ay namumuhay dito sa lupa na hindi natin alam yung ating identity, yun ang mga bagay na nagpapalaki ng ating ulo, nagsasadlak sa atin sa pagiging mayabang. Pero si Pablo at si Timoteo, ayaw nila na ibilang sila, na kaiba sila. Medyo mas super yung kanilang kalagayan kumpara sa mga ordinaryong tao na nagko-compose ng iglesia doon sa Pilipos. Kaya meron na agad siyang gustong connection na establish. Kaisa nyo kami, mga kapatid. Bagamat kami ay sa pamamagitan ng habag ng Diyos, ako na dating persecutor ng iglesia, ako na dating galit na galit dito sa sekta ng mga Kristiyano. Ako si Pablo na punong-puno ng sigasig doon sa aking old religion. Akong si Pablo na tinuruan ng pinakamahusay na theologian na si Gamaliel. Dito nyo din mababasa sa Pilipos na lahat ng mga accomplishment niya daw, binalibag niyang lahat at nawalan ng halaga magmula nung nakita niya si Yesu Cristo. Una doon sa Damascus Road, nung arestuhin siya ng biyaya ng Panginoon. Biro mo, at an instance, when his heart is filled with anger, at yung intensyon niya na lupigin, sirain agad, ihinto agad yung cause ng Kristyanismo, that was the very time that God arrested him. And then, he became one of the slaves of Jesus Christ. Sana ganyan din sa atin, mga kapatid. Wag mawawala sa isipan natin na kapag kaya tayo gumagawa, nais nating gawin ang kalooban ng ating Panginoon, kasi nga Panginoon siya. Pagka nag-isip ka na alipin ka niya, ano ba ang katangian ng alipin? Ano ang pangunahing katangian dapat ng alipin? Masunurin. Di ba? May alipin ba na kokontra doon sa kanyang amo? Kung merong isang marka ang alipin, dapat masunurin. Di ba? Kaya sa atin, kapag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, ito ang isang bagay na dapat maglaro sa ating isipan din. Ako ay alipin ng Panginoon. Kaya lang ang kagandahan sa atin, hindi tayo alipin ng isang malupit na master. Ang Panginoon natin ay puno ng biyaya at habag. Na hindi tayo itatrato base sa ating mga nagawang kasalanan. At kapag naintindihan natin kung paano tayong naligtas mula sa ating mga kasalanan dahil lamang sa biyaya ni Hesukristo na ating Panginoon, that makes all the difference. Diba? Yung iba, sana sinakop na tayo ng Amerika para mga naging US citizen na tayo. Yun ang sabi, di ba? Kasi yung China, binabantaan tayong sakupin Pero sabi nila, hindi, sana mga Amerikano Kasi nga, ano yung impression do sa mga Amerikano? Although impression lang naman, hindi naman sa katotohanan, marami ding hindi tayo alam. Pero, yun nga, pagka mabuti yung sasakop sa atin, parang meron tayong kakaibang willingness, di ba? How much more? Pag ang alam natin na sasakop sa atin at sumakop sa buhay natin, ay ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat,
puno ng biyaya, na walang nangyayari na hindi niya alam, na ang pawang lahat ng gusto niya sa atin ay para sa ating kabutihan, paano hindi ka magpapasakop pagka ganyan ang pagpapasakupan natin? Ang Panginoon. Panginoong Yesus. Kaya that makes all the difference, mga kapatid. Kaya si Pablo, grace did not just simply forgive Paul's sins. Grace reshaped the whole of Paul's identity. Instead of destroying the church, he is now building the church. And instead of being the enemy of Jesus Christ, he became a slave of Jesus Christ. Kaya sa atin, as a way of application, grace that does not just change our destination. Hindi lang yung pupuntahan natin ang binago ng biyaya, mga kapatid. It changes our direction kung paano tayo makakapunta doon sa dapat nating puntahan. Now, nandun pa lang tayo sa servants of Jesus Christ. Alam nyo, Paul and Timothy. Now, si Timothy. Sino ba si Timothy? Si Timothy, siya yung anak ni Pablo sa pananampalataya. Siya yung tatay ni Timothy sa pananampalataya. At very dear si Timothy kay Pablo. Dito mismo sa aklat ng Pilipos, sabi niya tungkol kay Timothy, I have no one like him. Others just mend their, just do all their self-interest, but not Timothy. Sabi niya, he almost died for the sake of the gospel. Kaya, itong pagkaganito, naisip ko nga sana ang mga leader sa iglesia ay ganito sana mga ugali. Ba't di ka naman magpapasakop pagkaganito, di ba? Ang ugali, ang karakter ng mga nangunguna sa iglesia. Na ang nasa isip at kalooban, una ang aking kapwa bago ang aking sarili. Ganun kasi ang mga tao na ito. Kaya, tanungin siguro natin yung ating mga sarili dito. Naglilingkod ka ba dahil ikaw ay napaglilingkuran? Nambabati ka ba dahil ikaw ay binabati? You honor someone because you are first honored. You recognize someone because you are first recognized. No. Kabaliktaran. The gospel should shape you as one who would say that because Christ served us, Christ humbled Himself for us. Yun naman yung makikita natin sa chapter 2. At ang sukdulan, Christ even died for us. So if Christ served us, He humbled Himself for us, even at the point of death, how can we refuse to not to serve Him and also not to serve one another? Kaya sana mga kapatid, ito yung mga motivation natin sa pagpapasimula ng ating journey sa bagong taon na ito. Let us relinquish our self-interest above the interest of the gospel, above the interest of His kingdom. And we know that
it should always occupy our mind that the Son of Man came not to be served, but to serve and give His life a ransom for many. Kaya ganyan din ang nais nating mangyari sa atin. Na sa taon na ito na pagpapasimula, dahil sa ating pagtingin sa kung sino ba tayo sa harapan ng Diyos, yun ang panggagalingan ng ating mga motibo para tayo ay maging mga kamanggagawa o kaya ay mga kabakas sa Ebanghelyo. Tinanong, sinearch ko, ano ba Tagalog ng partnership? Palagay yung anong Tagalog ng partnership. Ay, Tagalog di ba? Samahan. Mababaw di ba? Mababaw. Bakasan. Alam nyo ba yung salitang bakasan? Yung mga bata siguro, hindi nyo alam ano? May bakas ako dyan. Ano ibig sabihin? Meron kang ambag. May ambag ka. Yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Kaya sa atin, yun ang nais ko na sana sa iglesia natin, dahil nga lahat tayo ay alipin ng mabuti nating Panginoon. Maglilingkod tayo una sa Panginoon at kaya din nating paglingkuran ang ating mga kapwa. Dahil sa ating pag-ibig sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, may it be that grace would empower us so that this would indeed happen in our midst. So ito yung mensahe natin mga kapatid. Grace transforms us from self-righteous servants into humble partners who, having been cleansed by Christ and called as saints, advance the gospel together as our actions flow from the indicatives or truth of His grace. Now, ano ba yung dalawang point na that we want to support this message statement? Una, grace transforms identity and service. Kalawa, grace establishes partnership in gospel mission. So, yun yung dalawa na yun, mga kapatid. So, kanina, tinalakay natin yung sender. Ngayon naman, sino ba yung sinulatan? Sa tawag ni Pablo sa kanila, saints in Christ Jesus. Now, do you consider yourself saints? Now, I don't know paano pinapaliwanag ng Roman Catholic na ang santo lang yung mga exceptional na nabuhay na mga tao. Paano kaya nila ini-interpret yung mga sulat ni Pablo? Dahil kasi kahit na napakagulong iglesia ng Corinto, anong tawag ni Pablo sa kanila? Saints in Christ Jesus. Just like here, dito sa Pilipos, saints in Christ Jesus. Now, ano ibig sabihin ng saints? Alam niyo, pwedeng sabihin natin na yun yung isang equivalent ng banal. Pwede yun. Pero kadalasan, yung salitang santo o saint, banal, ito ay hindi tumutukoy so much pangunahin dun sa kanyang ginagawa o ginawa. Kung hindi yung kanyang estado. So tayo ay banal kasi yung hagios, yun yata yung
Ang ibig sabihin ng salitaan na yon ay, pangunahin sa lahat, separate. We are cut for a different purpose. Ganun ang mga Kristiyano. Tayo ay nagkaroon ng lahat ng bago sa atin, lahat ng binago ng Diyos sa atin, ay dahil dito sa katotohanan na tayo ay ibinukod ng Diyos para sa separate na layunin. We were separated to be a community of people that will give praise to His name. Kaya yun ang ibig sabihin ng salitang saints. Now, paano ka naging saint sa ibang religion? Siyempre, naging saint ka kasi ang dami mong ginawang kabutihan. Di ba? Yun naman ang nagiging, kaya bine-venerate yung mga santo eh. Kasi, hindi pwede si Kalungsod, sabi nila. Pero ngayon yata saint na din eh. Kasi binilang nila lahat yung mga mabubuting ginawa ng mga tao. Pero mga kapatid, hindi. Ang sabi dito ni Paul, saints in Christ Jesus. So ang dahilan kung bakit naituring tayong banal, dahil kay Kristo. We are in Christ. Napakahalaga nun, di ba? Yung salitang in Christ ay that spells out a lot of things. Ito yung nagsasabi na sa pamamagitan ng pinakitang biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ni Jesucristo, lahat ng pwedeng itanggi ng Diyos sa atin dahil sa ating mga kasalanan, lahat ng dapat papanagutin tayo ng Diyos, si Jesucristo ang sumalo ng lahat ng mga iyon. Lahat ng obligasyon natin sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos, si Jesucristo din ang tumupad ng mga iyon. Kung kaya yung merito ng lahat ng pananagutan na ginawa ni Jesucristo, yun ang idinamit sa atin na katuwiran. Yun ang ipinaako ng Diyos sa atin na perpektong katuwiran sa harapan ng Diyos. Kung kaya, kagaya ng isang damit na ginagamit na lengguwahe ng Scripture, pag idinamit sa atin yung katuwirang iyon na walang dungis, walang kapintasan, walang kasalanan, dahil yun si Jesucristo sa lahat ng kanyang ginawa para sa atin. Kaya mga kapatid, pagka sinabing ikaw ay banal kay Jesucristo, ang ibig sabihin nun, ikaw ay banal dahil kay Jesucristo. Hindi dahil sa sarili mong kagagawan. Kaya yan ang isang muni-muniin din natin sa ating sarili. Additionally, we are not just holy or saint in our state or in the regard that God is exercising towards us because of Jesus Christ. We are also true that if our identity is that we are called a saint, it is no small thing to God that God would expect us to live on what is true of us. You are now treated as saint, so we can live now as saint. Meaning, na if anything also would define what a Christian is, he is not just regarded as separated for a purpose, for the glory of God, but he also, in his
practice in his practical life would also mirror the reality of what is true of him as holy. Ibig sabihin, hindi lang sa kalagayan tayo. Hindi lang yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos na tayo banal. Hindi. Inaasahan din ng Diyos sa atin na talagang practically, we would live out what is true of us. That we are indeed a person that has a different worldview. Our worldview was set apart from the rest of humanity. Our values, our regard for for what is true or not, and even our regard for what is eternal. In all of these arenas, God has separated us for a different cut. Kaya mga kapatid, hinahamon din tayo na sa pagsisimula natin bilang partners sa Ebanghelyo, dapat isa sa mga makita sa atin sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu mismo na tayo ay hindi lamang tinaguri ang mga banal, kundi totoong banal. Dahil nakikitaan tayo ng kabanalan sa ating buhay. Kaya yan ang isang bagay na dapat na palagi nating hilingin sa Panginoon na pangyarihin sa atin. Both in our individual life and and the life of a church. Kaya nga dun sa prayer ni Brother Ish kahapon, especially the leaders, we are doing a holy ministry. But he said in his prayer that even a holy ministry could not save an unholy minister. That is what Richard Baxter said. Totoo yun, mga kapatid. Kaya sa atin naman, ano ang dapat driving force sa atin? Kahit tayo'y niligtas sa pamagitan ng biyaya, dahil lamang kay Jesucristo, wag natin palabnawin yung patuloy na iniuutos ng Diyos sa atin na tayo'y maging banal dahil siya ay banal. Kasi di ba? At seryosohin natin that without holiness, no one will see the Lord. Kaya kung nananalangin ka araw-araw, yan ang unahin mo na panalangin palagi sa Diyos tungkol sa iyong sarili. Na talagang totoo na you would live up to who you are as a man separated for God. That is a holy man. And lastly, mga kapatid, sabi niya pa dyan, with the overseers and deacons. Now, kilala naman na natin kung sino yung mga overseers and deacons, di ba? So dito pa lang sa unang talata na ito, kita na natin lahat ng component ng iglesia. Di ba? Nandun yung apostol na ang turing sa sarili ay alipin, pero siyang naging kasangkapan sa mga doktrinang inilatag sa buhay ng mga magiging iglesia. At naroon ang mga banal kay Jesucristo kasama ng mga taong hindi dahil mas matatalino doon sa mga ordinaryong kasapi doon sa iglesia, nakagaya ng mga pastor at mga diakono. Ano yung diwa dito ni Pablo? Ang diwa niya dito, pare-pareho tayo. Merong ipinahintulot ang Diyos na order sa iglesia at mga tao na maglalagay ng magiging instrumento niya para
magkaroon ng kaayusan ng buong iglesia, pero hindi nangangahulugan na merong somebody sa iglesia. Minsan si Pastor Joseph, tinanong ko, Pastor, pwede bang tawag ko lang sa'yo, Joseph? Sabi niya, walang ano sa akin yun. It doesn't matter. Kasi yung iba, gustong-gustong tawagin talaga silang pastor di ba? Pastor. Minsan nagbiro pa nga ako Pag tinawag niyo akong deacon, magre-resign na ako. Hindi, pero ang punto ko lang mga kapatid, talagang dapat maramdaman natin na bagamat may mga leaders sa iglesia, pero they are not above us in many ways except for the function that the gospel put them for the church. Ang Diyos, si Jesucristo, ang leader ng iglesia. Bagamat may mga under-shepherds, pero hindi nangangahulugan na sila ay mga ibang mga Kristiyano. Hindi nangangahulugan na mas espiritual ang mga taong ito kaysa sa atin. Minsan, pagka nakipagkwentuhan ako sa isang ordinaryong kapatid, tapos nalaman ko kung paano siyang, sa pagkukwento niya, consistent, kahit na hirap, pero araw-araw na nagdi-devotion, sa sarili ko na lang kinikimkim na, grabe ang kapatid na to. Ka-ordinaryong kapatid, pero mas banal kaysa sa akin. In a lot of ways. Kaya hindi natin alam mga kapatid na bagamat may mga tumatayo dito, hindi nangangahulugan na we are more spiritual than you. We want you to feel that we are one. We are partners in the gospel. We have the same stake for the gospel. We have the same cause na isusulong as a church. Pero no one should think higher than that. Kaya para mas maging maayos yung ating mga relasyon, mga kapatid, talagang walang pagmamalakihan. Dahil ako yung palaging nandito, ako yung palaging parang nakikita, at kayo na mga alam ko na kung wala man kayong pisikal na ginagawa, nakitang-kita ng karamihan. Pero kung nananalangin ka araw-araw para sa tagumpay ng iglesia na ito, para sa pagpapatibay ng mga nangunguna dito, para sa lahat ng mga kapatid mo, you are doing your biggest contribution. Alam niyo, dun sa study table ko, meron ako doon lahat ng pangalan niya. So kahit wala akong intention minsan manalangin, pero pagka nakita ko yun, talagang nauudyok akong maghatid ng aking daing sa Panginoon. Kaya good if we can interact one with another, para pag nakita mo yung pangalan ng iyong kapatid, you have something in your mind about his situation, about his struggle. So I think that is a good thing for us to pursue. Kaya as much as we can talk to everyone, even kahit na maikling panahon, let us do it. Kasi nga, we want to start the year right. We want to feel that we belong to each other because we belong to our one master. Kaya yun ang sana mangyari sa atin. And that is not impossible to happen because verse 2 says, grace and peace
was given to us. Grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, ito'y hindi lang greeting, kundi panalangin talaga ni Pablo. Tignan nyo lahat yung mga sulat niya. Hindi pwede na hindi babalik si Pablo sa pinanggagalingan ng ability natin kung tayo ay magtatagumpay sa adhikaing Kristyanismo o sa ating buhay bilang isang Kristiyano. It will always be grace, unmerited favor. We are all ill-deserving of anything from the Master, and yet, by the goodness of His heart, we were all given that is of equal stature with God our Father. And nasa yung Spirit. Kaya alam naman natin that the Spirit was sent by God the Father and God the Son. Kaya that is always implied that this triune God is the one who initiated this great gift that we received from Him. At yan ang pwede nating ipagpalit ang lahat ng bagay dahil sa ginawa ng Diyos sa atin dahil sa biyaya niya. Kaya as a way of challenge, let us always pray that all of us would become humble servants. And not just humble, we are striving to make our journey dependent upon all the strength that God is providing for us as we journey on in our Christian life until we reach the celestial city. Kaya hindi natin alam, no, ang mahirap lang sa atin. Hindi natin kasi alam kung ano hugis ng itatakbo ng mga araw. Kaya lang yung malaman mo na walang nakakaligtaan ng Diyos kahit isang bagay. That is enough as our security. Kaya nga, hinahamon ko yung mga hindi pa Kristiyano sa ating kapulungan ngayon. Bakit ka hindi magiging alipin ni Jesucristo? Bakit hanggang ngayon, nagdidili-dali ka, nagtitimbang ka ng mga bagay, bakit meron pa bang mas mabuti kesa sa maging anak ng Diyos? Most of you, lahat kayo, halos mga kabataan, alam ko, marami kayong mga pangarap sa buhay, mga kapatid. At walang mali dyan. Pangarap ninyo sa karir ninyo, sa personal life nyo, sa pagpapamilya, kung loloobin ng Diyos, yung bahagi ninyo sa iglesia, marami kayo lahat pangarap yan. Pero walang bubuti, mga kapatid, sa pinangyari ng Diyos sa atin. Nung irigalo niya ang Panginoong Hesus sa atin. Kaya yung mga hindi pa Kristiyano, magpahayag na kayo ng inyong pananampalataya. Talikuran nyo na yung lumang pag-iisip. Minsan ang ibig sabihin ng pagsisisi, hindi pagsisisi doon sa mga hayagang kasalanan, hindi lang yun ang ibig sabihin. Mas dapat pagsisihan yung maling pag-iisip. Mali ang tanaw sa buhay. Mali kung ano ang mahalaga sa buhay. Mali kung ano yung dapat magiging kahihinatnan ng buhay. So lahat yun dapat pagsisihan. At lahat yung binago ni Jesucristo. Kaya ano pa ang hinihintay mo na hanggang ngayon, hindi ka pa rin mananampalataya ni Jesucristo. Kaya narito ang iglesia na ito.
sumama ka sa aming journey dahil kami ay maglilingkuran sa bawat isa dahil kami ay naglilingkod sa aming amo, Panginoon, kapatid, elder brother, ang aming Panginoong Jesucristo, aming tagapagligtas, aming Panginoon. Kaya sana mga kapatid, huwag mong ubusin ang iyong sarili sa mga bagay na ng buhay na ito. This is not this is not what total life means for every creature that was born in this planet. Mas magkakaroon ng kahulugan, yung silang mo sa mundo na ito. Kung maibabalik ka sa iyong Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya sana nagsisimula pa lang naman yung taon, mag-isip ka, ano ba ang mahalaga sa akin? Saan ko ba uubusin buhay ko? Ganito na lang ba ako palagi? Sana walang makontento sa atin sa kasalukuyan natin mga kalagayan. Whether it be in our personal godliness, whether it be in the life of this church, we are all dreaming of what God can do in our midst and how God can use this small church to further the cause of the gospel. Kaya sana mga kapatid, isama tayo ng Panginoon, dala ng kanyang kahabagan, na tayo ay participant sa napakadakilang ginagawa ng Diyos sa kasaysayan. And we are all swept away in this grand thing that God is doing. Walang kapantay ito sa anumang meron tayo dito sa ating buhay. Kaya let us praise God, let us worship Him, and let us be partners for the gospel and a servant, a slave of our good Master, our Lord, our King, the Lord Jesus Christ. Tayo manalangin. Panginoon, salamat pong muli. That is just much that your servant can say. But I know and believe that the Holy Spirit can really magnify even the littleness of what man can do, so that in the end, you would still be glorified. Kaya nga sana, Panginoon, sa aming kalagitnaan ngayon, sana'y dalhin mo ang mensahe na ito bilang hamon sa amin, and our motivation, our strength, because grace indeed would empower us to do that which is glorifying to you as our King, our Savior, our Lord. Kaya sana po, Panginoon, ay sumaamin ka sa buhay ng aming iglesia. Sama ng lahat ng bahagi dito. Na lahat kami, Panginoon, ay we would contribute everything that can be contributed to. Sana hindi kami maging madamot sa aming oras, sa aming mismong buhay, sa aming mga resources, sa aming mga talento. Lahat sana, Panginoon, ay ipaggamit namin sa iyo dahil ikaw naman ang nagbigay nito sa amin. Kaya maawa ka sa amin, patawarin mo rin kami sa marami naming mga kasalanan at pagkukulang. At sana nga po, Panginoon, we would live up to how you are treating us now.
We are your saints, separated for you because of Jesus Christ and what He has done for us. We solicit your grace and we even solicit your peace so that our journey would indeed be for the glory of your name, Lord. Kahit na may mga panahon na madali, may mga panahon na mahirap, may panahon na madaling intindihin, may mga panahon na napakahirap tanggapin at intindihin. Nawa sa lahat ng mga bagay na ito, sa lahat ng panahon, mamamayani palagi na ikaw ang aming Diyos na mabuti, napapangyarihin ang lahat ng bagay dahil sa tagumpay na ginawa ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Umuwi sana sa iyo ang lahat ng papuri, Panginoon. At tanggapin mo gaano man karami ang kahinaan ng mga nagagawa namin para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y tumayo at awitin natin yung ating huling hymn.